Nakabalik na sa Pilipinas ang Queen of All Media na si Kris Aquino mula sa kanyang mahigit 2 taong pananatili sa Amerika para magpagamot. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagbabalik ni Kris Aquino sa Pilipinas mula sa pagpapagamot niya sa Amerika. Kris flew to America for medical treatment in 2022. Matatandaan na iniwan ni Kris ang kanyang matagumpay na karera sa showbiz at lumipat sa California, USA upang maghanap ng gamot para sa kanyang mga autoimmune diseases at ibalik ang kanyang kalusugan. Noong June 2022, lumipad si Kris patungong California dahil doon may gamot na tatalab sa kanyang mga sakit. Allergic kasi siya sa lahat ng steroids na panlaban sana sa autoimmune conditions. Nabanggit din ni Kris na kailangan ng chemotherapy bilang kanyang immunosuppressant para hindi masira ang healthy tissues at cells ng kanyang katawan. Inamin ni Kris na nauubusan na siya ng oras para lubusang gumaling, ayon rin sa ibinunyag ng kanyang mga doktor. Makalipas ang higit 2 buwang social media break, nagbigay si Kris ng update sa kanyang health situation. Noong September 2022, ibinahagi niya na mayroon siyang 4 na autoimmune conditions. 3 rito ay nadiagnose sa Pilipinas at ang isa ay natuklasan ng kanyang mga doktor sa Houston, Texas. Ayon pa kay Kris, nakatakda siyang sumailalim sa chemotherapy, hindi dahil siya ay may cancer, kundi para sa kanyang autoimmune conditions. Binanggit niya na may nakakabit na PICC line sa vein malapit sa puso niya. Hindi raw biro ang dinadaanan niyang kondisyon sa kalusugan, kung saan ang sintomas ay tinitiis yung matinding sakit na sagad sa buto habang allergic sa lahat ng pain relievers. Life in America. Sa pananatili sa Amerika, tinanggap ni Kris na ang pang-araw-araw na pamamahala ng kanyang kalusugan ay bahagi na ng kanyang buhay. Paglilinaw niya, walang lunas ang autoimmune disorders. Ngunit ang buhay na nagbabanta sa pinsala sa mga organs ng pasyente ay maaaring maiwasan o pamahalaan kung maagang madiagnose at mabigyan ng wastong gamutan. Ang kanyang medical team ay patuloy na determinado na makahanap ng angkop na paggamot para sa kanyang kondisyon. Inamin din ni Kris sa kanyang mga Instagram post na hindi biro ang pinagdadaanan niyang sakit dahil sa kanyang health issues. Pero ang tanging nagbibigay raw ng lakas ng loob sa kanya ay ang pagmamahal ng anak na sina Joshua at Bimbi, mga kapamilya, mga kaibigan at supporters na patuloy na nagdadasal para sa kanya. Katunayan, ilang mga kaibigan niya sa showbiz ay naglaan ng oras upang kamustahin ng personal ang kanyang kalagayan, tulad ni na Angeline Quinto, Kim Chiu at Boy Abunda. Samantala, habang nasa Amerika, kasabay ng pagkikipaglaban sa kanyang sakit sa hindi inaasahang takbo ng kwento, natagpuan naman ni Kris ang pag-ibig ng 2 beses. Una nga rito ay sa katauhan ni Batangas Vice Governor Mark Leviste. Katunayan, maliban sa health update ni Kris, ang relasyon nila ni Mark ang isa sa inabangan ng publiko. Nasaksihan na kanyang effort na talagang dumadayo pa sa Amerika upang makasama si Kris at masamahan ito sa gamutan. Pero noong November 2023, isinapubliko ni Kris ang kanilang hiwalayan at sinabing hindi raw talaga nagwo-work ang long-distance relationship. Masasabing tila wala nga sa bokabularyo ni Kris ang sumuko, hindi lang sa kanyang sakit, kundi maging sa pag-ibig. Katunayan, muli niya itong nahanap sa katauhan ng isang Makati-based doctor. Kris Health Scare in 2024. Ang katatagan ni Kris ay mas lalo namang nasubok dahil sa pagpasok ng taong 2024. Sunod-sunod nakakalungkot na health update ang kanyang ibinahagi. Noong January 21 sa kanyang Instagram post, sinabi ni Kris na nagsangasangan na ang kanyang karamdaman. Inamin niya na hindi nagbago ang kanyang kalagayan mula nang huling ipinost niya noong Nobyembre ng nakaraang taon. Bukod sa humina ang kanyang katawan, bumaba din ang kanyang timbang kasabay ng kawalan ng gana sa pagkain. Ito anya nagpabawas sa kanyang kagustuhan na mag-post ng mga larawan sa social media. Pero sabi ni Kris, kahit na siya ay nabubuhay halos sa gatas at kinailangan niyang harapin ang paulit-ulit na sakit ng ulo, hindi pa rin anya siya susuko at itutuloy ang laban. Dito ay ibinalita niya na meron na namang nagmamanifest na bagong autoimmune disease sa kanyang katawan, ang lupus.
at sa pagdiriwang ng kanyang 53rd birthday sa Araw ng Mga Puso. Personal na ipinaalam ni Chris sa publiko na malala na ang kalagayan niya at anumang oras ay maaaring huminto ang tibok ng kanyang puso. Ito ang malungkot na inanunsyo niya sa Fast Talk with Boy Abunda noong February 14 nang makapanayam siya via Zoom. Ayon kay Chris, marami siyang tagahanga at mga kaibigang patuloy na nagdarasal para sa kanya, kaya nais niyang siya mismo ang magsabi ng kanyang kondisyon. Dito ay kinumpirma niya na meron na siyang 5 autoimmune diseases na mas lalong nagpapabagsak ngayon sa kanyang katawan. Ang ikalima raw ang pinaka-kontrabida sa lahat. Ayon kay Chris, matapos magkaroon ng comorbidity at magpositibo sa COVID ilang buwan na ang nakararaan, may tama na rin daw ang kanyang lungs. Mayroon na rin siyang paminsang pagbabago sa presyon ng dugo at nagsisimula na ang pamamaga ng kanyang tuhod at mga buto-butong naglalabasan. Ang mga kondisyon daw na ito ay labis na nakaapekto sa kanyang puso. Magang-magana raw ang muscle sa labas pati na sa middle layer ng kanyang puso. Ito raw ang dahilan kaya madali siyang mahilo at mapagod kahit kaunting kilos lang ang gawin niya. Delikado raw ito dahil anumang oras ay maaari siyang ma-stroke. Ilang miyembro raw ng kanyang pamilya sa father's side ay nagkaroon ng heart attack, kabilang na kanyang yumaong si Senator Ninoy Aquino at kapatid na si former President Noynoy Aquino. Ibig sabihin, may kinalaman sa genes ni Chris ang kondisyon niyang ito. Nang matanong siya ni Boy kung bakit ang hirap niyang gumaling, ayon kay Chris, lahat halos ng gamot o antibiotics ay allergic siya. Lahat raw ito ay may side effects sa kanya. Mabibilang lang daw siguro sa 10 daliri kung ilang gamot lang ang pwede niyang i-take. Ultimo damo at butil ng alikabok ay allergic. Marami anyang hindi pwedeng gamitin sa kanya. Napagdesisyonan daw ni Chris na ibahagi ito sa publiko dahil kailangan niya ngayon ng dasal. Kahit na alam niyang palagi na lang siya nakikiusap sa madla, ay muli niya raw kakapalan ang mukha at makikiusap na sana ay patuloy siyang ipagdasal para mapagtanggumpayan ang gagawin sa kanyang medical procedure. Diin pa ni Chris na bagamat ayaw niyang sabihin ito, alam niya na bawat araw ng pananatili niya sa mundong ibabaw ay pahiram na lang sa kanya ng Diyos. Gayunpaman, sa kabila nito, aminado si Chris na hindi pa siya handang mamatay. Anya, kailangan pa siya ng kanyang mga anak at nais pa niya makita ang mga ito na tumatanda. Samantala sa kanyang birthday post sa social media at binanggit ang posibilidad na ito ay maaaring ang kanyang huling kaarawan. Kinumpirma niya na siya ay nasa mataas na panganib na magkaroon ng cardiac arrest. Huling dasal niya sa Diyos ay dugtungan pa ang kanyang buhay para muling makapagbigay saya at pag-asa sa kanyang fans. Gayunpaman, hindi nangako si Chris na muli pa siyang mapapanood sa telebisyon dahil marami na raw siyang hindi kayang gawin. Pinasalamatan din niya ang mga taong patuloy na nagdarasal at nagmamahal sa kanya, gaya ng komunidad sa Los Angeles na pinagdadalhan siya ng mga pagkain at prayer booklet at naghahangad na gumaling siya. Chris is back in the Philippines. Bagamat malungkot na balita ang sumalubong sa kalusugan ni Chris sa simula ng taon, ito ay napalitan ng kasiyahan. Noong June 2024 sa panayam ni OG Diaz kay Chris, binunyag niyang uuwi na siya sa Pilipinas bago magpasko kung walang magbabago sa kasalukuyang estado ng kanyang kalusugan. Dito ay inamin din ni Chris na isa sa dahilan kung bakit kampante siya sa kanyang pagbabalik bansa ay dahil sa nobyo niyang doktor. Alam raw nito ang pinagdadaanan niya at natitiyak niyang may mag-aalaga sa kanya. Isa pa sa palatandaan, nang nalalapit niyang pagbalik sa Pilipinas ay ang napaulat na pagkikipagkita ni Bimbi at Josh sa kanilang tiyahin na si First Lady Liza Araneta. Sa isang ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya na ang dahilan ng pagdalaw ay dahil kailangan ng assistance ni Chris at humihingi ito ng tulong para sa travel arrangements. Nagpasalamat naman anya ang pamilya Aquino sa anumang tulong ng Pangulo. At makalipas ang mahigit 2 taong pananatili sa Amerika, tuloy na nga ang pag-uwi ni Chris sa Pilipinas. Ito ay upang humingi ng suporta mula sa kanyang pamilya habang hinaharap niya ang higit pang hamon sa kalusugan na tinatawag niyang laban ng kanyang buhay. Sa kanyang Instagram post nitong Huwebes ng hapon, September 12, nagbahagi si Chris ng flag ng Amerika, isang emoji ng eroplano at flag ng Pilipinas. May geotag din siya ng Los Angeles International Airport. Dito ay sinabi ni Chris na nagdesisyon siyang umuwi dahil kailangan niyang sumailalim sa pangalawang immunosuppressant infusions sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Anya, mayroon siyang 6 na confirmed autoimmune conditions. Sinabi niya na kanyang mga doktor ay naghihintay pa ng resulta
para sa dalawang karagdagang autoimmune conditions. Binigyang diin ni Chris na sinusubukan niyang mapanatiling buo ang kanyang mga vital organs. Sinabi ni Chris na ang anak na si Bimbi at ang kanyang mga nurse ay uuwi kasama niya, habang ang kanyang panganay na si Josh ay mananatili sa US ng ilang linggo pa. Inamin rin niya na kinakailangan niya ng matinding suporta mula sa mga kapatid, malapit na kamag-anak at kaibigan sa kanyang laban sa sakit na iniinda. Nagpasalamat rin si Chris sa mga taong naging parte ng kanyang gamutan habang nasa ibang bansa at sa lahat ng mga nagdasal at patuloy na sumusuporta sa kanya. Dagdag pa ni Chris, bawal sumuko, tuloy pa ang #laban. Katulad ng inaasahan, maraming fans at netizens ang natuwa sa magandang balitang ito. Katunayan sa X, trending ang pangalan ni Chris kung saan ay dagsa ang tweet at post ng kanyang supporters na nasasabik siyang makita muli. Isang larawan na ipinost ng official fan account ni Chris ang nagpapakita sa kanya na nasa loob ng eroplano kasama ang ilan sa kanyang mga companion, kabilang ang fashion designer at malapit na kaibigan si Michael Leyva. Ito ang kinumpirma ng matalik niyang kaibigan na si Binyan Representative Len Alonte sa ABS-CBN News nitong Biyernes ng umaga, September 13.